Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Morning po. Morning po sa ating pong mga panauhin, sa mga seniors po na nasa ibaba. Pati na rin po sa mga manonood po natin mamaya sa YouTube po. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe ngayong umagang ito, inaanyahan ko po muna tayong muli ay manalangin. Aming dakilang Diyos, lumalapit kami sa inyo ngayon, Panginoon, at nagpapakumbaba. Buksan niyo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming kalooban, upang ang inyong mga salita, Panginoon, ay siyang makapasok at tumagos talaga hanggang sa aming pinakakaluluwa. Patuloy na mangusap kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mensahe at pangunahan kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu. Siya po ang magbigay ng karunungan at ng kaunawaan sa lahat ng mga ito, Panginoon. Gaya ng amin pong paghatid ng kapurihan sa inyong pangalan sa pamamagitan ng aming mga awitan, maghatid din kami ng kaluguran sa inyo ngayon sa pamamagitan naman ng pagpapahalaga at taimtim na sasaliksik, Panginoon, ng inyong mga salita, inyong mga kalooban at ng inyong layunin para po sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, na hindi lamang kami manatiling mga tagapakinig, kundi kami rin po, Panginoon, ay magpatuloy sa pagsunod at sa pagsasagawa ng inyong kalooban sa aming mga buhay. Patnubayan niyo ang buong oras ng amin pong gawain at sa lahat ng ito ay kayo lamang ang siyang maitaas, kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang mapapurihan. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, napakinggan po natin ang mensahe ukol sa isang napakahalagang paksa po, ang pagkadagdag o ang patuloy na paglago ng atin pong kaalaman, karunungan patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo, or specifically yung pong knowledge in Jesus Christ. Napakinggan po natin dito sa ilang bahagi ang ang panganib kapag tayo po ay kulang sa anuman pong karunungan. Pero mapanganib din naman po ay yun pong hindi po paggamit ng karunungan sa tamang paraan. Dapat po ang mananampalataya ay patuloy na palalimin ang kanyang karunungan, pero alinsunod din po, kasabay po nito, ay ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagtitiwala, at ang kanyang pag-asa sa ating Diyos lamang. At higit sa lahat, dapat mayroon din pong layunin. Kung tayo po ay nadadagdagan ng karunungan, dapat ito po ay maging karagdagan sa atin pong buhay, sa atin pong ministeryo, at sa atin pong patotoo para po sa Panginoon. Hindi po tayo nag-iipon lamang ng wala pong kabuluhan o para lang masabing marami na tayo, kundi para po sa mas mabuting layunin. Sa pagpapatuloy po ng ganoong kaisipan po, habang ang ating nga pong unang buwan sa taon pong ito ay nagpapatuloy din, tayong mga mananampalataya ay meron pong responsibilidad galing po sa Diyos ukol sa atin pong mga buhay at sa atin pong mga gawain. As we've always heard or been reminded of, lalo na nga po sa mga ganitong dako at pagkakataon, ito ang panahon kung saan tayo po ay pinaka-aktibo, kung saan tayo meron pong self-awareness. Kasi malaking bagay po, kahit ano pa pong sabihin po natin sa tradisyon o sa kung kaugalian po, ang pagpapalit po ng taon ay may daladalang mga bagong kaisipan sa atin. Daladalang bagong pakiramdam sa ating pong buhay. And huwag nating hayaang lumipas ang mga ito. Huwag nating hayaan na, January pa lang, maaga pa, mamaya niyan March na, mamaya niyan June na, mamaya niyan October na. At yung parang hindi ka pa nga nakakapagplano o baka naman may mga plano ka na pero hindi mo na pala nasundan, hindi mo na napagsumikapan dahil ay nahayaan na lamang po natin. Isa po sa mga bagay na dapat po nating bantayan, lalo na sa pagsisimula ng taon, ay yun pong complacency. Yun pong pagiging kampante. Maaga pa yan, ang dami pang panahon, ang haba pa ng panahon. Hindi po. Mabilis lamang pong lumilipas ang panahon, lalo na kung hindi po tayo nagbabantay. Ang karugtong naman din po nito ay ang kapaguran.
no? Kapaguran dahil nga po sa dami ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mga problema, mga suliranin. At yung pamumuhay natin ng normal sa mundong ito, talaga naman pong mapapagod ka. Kasama na po talaga ito, no? Pero ito ang laging pinapaalala po sa atin ng salita po ng atin pong Panginoon, no? Huwag po tayong mapagod, huwag po tayong maging kampante dahil tayo po ay humaharap hindi lamang sa mundo kundi sa isang labanan, no? Na dapat po nating bigyan ng mariing pansin. Naalala ko pa rin po the last time nung nakaraang buwan po mga mensahe natin patungkol sa pagiging manlalakbay, pagiging pilgrim, no? At muli yan po ay umaangat po talaga sa atin pong pagbubulay-bulay Tayo ay nandito lamang po sa pansamantalang paraan. Ang isang aspeto naman din pong dapat po nating alalahanin, tayo ay mga manlalakbay, tayo ay mga turista sa isang salita po pero hindi po tayo dito nagpapapresko lang, no? Iba po yung iba po yung pong naglalakbay at nagpapalipas lamang po ng oras. Uy, ang ganda ng tanawin doon. Uy, ang gandang pumunta dito, no? Iba din po yung meron ka pong layunin at meron ka pong pagbabantay na ginagawa. At ano pa po pa ang mga mananampalataya, kundi sabi po ng Biblia, maaari tayong ihambing sa mga sundalo, maaari tayong ihambing sa mga mandirigma. Pinapaalala ni Apostol Pablo na dapat nating isuot ang buong kasuotan ng isang mananampalataya, no? Ready for battle, ready for war, not physical war, but spiritual war, no? At yun po yung atin pong patuloy na tandaan, no? We are here, we are temporarily here, pero hindi po para magpasarap lang or hindi po para gawin lamang ang mga bagay na pansamantala. Meron pong layunin ang atin pong buhay, no? Malaki po ang gawain, malaki po ang hinaharap po natin sa taong 2026, no? At maharap lamang natin po ito, gaya ng atin pong mensahe ngayong umaga, kung tayo po ay patuloy na lumalago sa atin pong pananampalataya, sa atin pong espiritual na buhay, no? Habang atin pong tinatanaw ang mga paparating pa pong panahon sa taong ito, tayo po ay mas maging katulad pa rin ni Kristo, no? And in doing so, we avoid being ineffective. Yun po yung pinakaayaw natin, di ba? Mawalan ng kabuluhan, mawalan po ng saysay ang atin pong mga gawain, ang atin pong mga tinitiis, ang atin pong mga kapaguran, no? Being like Christ lets us avoid being ineffective, no? Kaya kung atin pong gagawin po iyon, ano man ang atin pong kaharapin, tayo po ay nakakasigurado sa tulong at biyaya ng Diyos na tayo po ay magiging matagumpay. Ang mensahe po natin ngayong umaga, ang pamagat po nito ay continue to grow in spiritual maturity. Tayo po'y patuloy na lumago sa spiritual nating buhay, no? From being immature to mature believers in the Lord, no? We should continue our growth as Christians, always moving forward in godliness and maturity, no? Lagi pong umaabante, no? Bagamat gusto po nating lahat ay umabante ng sabay-sabay, umabante ng maganda ang pacing, umabante sabihin na natin ng mabilis, ng umaarangkada. Pero naalala ko rin po ang maraming paalala na alam niyo po, minsan basta't umaabante ka, no? As long as you're moving forward, you're doing something right, no? Ang problema po kasi kapag ikaw po ay huminto o mas malala po kung ikaw po ay unti-unting umaatras. Yun po ang dapat po nating iwasan, no? So that growing for a purpose din po, not just for the sake of growing, but for the purpose of God in our lives, no? Pangunahin po dito ay ang atin pong Diyos na siyang nagbibigay at nagkakaloob po sa atin ng kakayahan, ng ating mga pangangailangan at ng kapangyarihan para magawa po natin ang pinapagawa niya, no? What the Lord God asks us or tells us to do, commands us to do,
He will also equip you to do it. Hindi po malupit ang Diyos. No? Hindi po ganun ang Diyos. Ano? Okay, gawin mo to, anak ko. Bahala ka na dyan. Gawan mo ng paraan yan. Hindi po ganun ang Diyos. No, akala po ng iba or siguro sa unang tingin, baka akala ng marami ay ganun po ang Panginoon sa maraming pagkakataon sa Biblia. Hindi po. Sa bawat pagkakataon na inutusan niya ang kanyang mga lingkod, nandun po palagi ang kanyang gabay, ang kanyang kalinga, ang kanyang tulong at pangunguna. No? It is God who empowers us to do His will. No? Ganon din, ang banal na Espiritu ay ibinigay po sa atin para sa parehas na layunin na ito. Para tayo ay tulungan, para tayo ay samahan, para po tayo ay gabayan. At ang isang aspeto na hindi po natin pwedeng kaligtaan ay ang atin pong patuloy na pag-asa at pagtitiwala sa banal na Espiritu. Paalala po sa Galatia Kabanata 5:25, sabi po, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. No? Pinapahiwatig po ng salita po dito, no? It's rhetorical, no? Naniniwala tayo na ang Espiritu nga ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin. So kung totoo 'yun sa atin, dapat natin siya ang manguna talaga sa lahat ng aspeto ng ating buhay, no? The Holy Spirit is more than just more than just being our companion, more than just being our helper. Siya din po talaga, kung tutuusin, ang catalyst ng atin pong growth, ng atin pong maturity bilang mga mananampalataya. No? Kaya ganito ang paraan ng atin pong paglago, no? Ang patuloy na pag-asa sa Diyos. Wala po tayong ibang aasahan. Hindi natin pwedeng asahan ang pamamaraan ng tao, ang galing po natin, o ang talino po natin, ang mga suhestyon ng kaisipan po natin, kundi sa Diyos lamang. No? Pangalawa po, ang nangingibabaw din po sa atin pong espiritual na kalaguan ay ang atin pong individual na responsibilidad. No? Gaya ng pagdating ng kaligtasan, ang kaligtasan po ay dumating sa atin sa bawat isa individually. Wala pong package deal, lagi po natin yan sinasabi po, no? Wala pong bulto, wala pong value meal po dito, no? Ang bawat isa ay kailangan humarap sa katotohanan, kailangan gisingin ang espiritu niya ng Diyos para mamulat sa kung ano ang dapat niyang makita at malaman. Dumating ang kaligtasan sa atin kanya-kanya, no? Kaya nga hindi mo po pwedeng ipilit ito sa ibang tao hangga't hindi po ito niloloob ng atin pong Panginoon. Sa ganung paraan, maaari din po nating isipin na ang atin pong espiritual na kalaguan ay isang bagay na may kinalaman din po sa atin pong personal na gawain. No? May kinalaman po sa mga tamang mga attitudes, tamang mga habits, tamang behaviors, mga tamang gawain. No? Ang punto, hindi po tayo pwedeng umasa ng buong buo o ng kabuuan po sa ibang tao lamang. No? Lalago ako dahil sa taong ito. No? Hindi po talaga ganun ang mangyayari. No? Kasi sa ganung paraan, kung yun ay totoo, hindi din po natin pwedeng isisi ng buong buo sa iba ang kawalan ng atin pong kalaguan. No? Kasi yun po yung nagiging problema. No? Wala sigurong taong magsasabi na, ay, kaya lang naman ako lumago dahil sa kanya. Pero maraming tao, mas marami pong tao sa aspetong negatibo ay naninisi sa iba. No? And we see a lack of personal responsibility concerning their own spiritual life. No? Kaya lang naman ako ganito kasi siya. Kasi ganito yung sitwasyon. Kasi nalagay ako sa ganitong grupo. Kasi nandito ako sa ganitong church. Ay lahat na lang may kasalanan, puwera ikaw. Ang galing naman po nun. Di ba? Posible ba yon? Parang pag sa una, parang hindi, pwedeng posible yun pero sa totoo lang, hindi Hindi. Nasaan ka? Anong ginagawa mo? May kalayaan kang mamili. May kalayaan kang magdesisyon. Mayroon kang kaisipan. Kaya mong umaksyon. Di ba? Kung alam mo palang ganyan yung kalagayan, di ba't hindi ka umalis doon? Kataka-taka. Di ba?
Hindi po pwedeng mangyari, no, na ang pagsisi natin, ay kaya ako hindi lumalago, ay kasi ganito, ay laging nakaturo lamang po sa ibang tao, sa ibang bagay, sa ibang sitwasyon, o dahil sa anumang ibang kondisyon. Kapag ang mananampalataya ay hindi po lumalago, pangunahin po yung accountability ay nasa sa kanya. No? There's something wrong. No? And you should know, you should be aware, you should care. 'Di ba? Kailangan alam mo ito, no? At meron kang pakialam dito enough para may gawin ka. Merong mali, merong hindi tama sa buhay ko, no? So we should be thoroughly involved in these matters as our growth in Christ also matters. Kaya dapat po tayong mamuhay ng nararapat sa naaayon na paraan kung nais po nating patuloy na lumago, kung nais nating atin pong marating ang kabanalan at ang pagiging makadiyos na nararapat na para sa atin, para sa ating mga hinirang, para po sa ating mga tinatawag na mga anak. Kasi doon lang po tayo magiging handa para sa lahat ng mabubuting gawa. No? So, ilang bagay po ukol po dito sa atin pong tema. Number 1, base po sa mismong payo na dumating sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, let us train ourselves for godliness. No? At ang talata pong ito ay nagmula po sa unang Timoteo, Kabanata 4, 7 hanggang 10. At ang sabi po dito, sabi ni Apostol Pablo, no, sa kanyang minamahal na anak sa pananampalatayang si kay Timoteo, sabi niya, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang iyong sarili. Ang pagsasanay ng katawan ay may mabuting na idudulot, ngunit ang banal na pamumuhay ay higit na kapakipakinabang, sapagkat ito ay may pangako hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Mapagkakatiwalaan ang salitang ito at karapat-dapat tanggapin ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtsatsaga tayo sa pagtuturo sa mga tao, dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. No? Pinapahiwatig po dito ni Apostol Pablo ang kanyang payo. No? Ang kanyang mabuting payo, sanayin mo sa kabanalan ang iyong sarili. Yun po ang sabi niya sa verse 7. No? Pinapaalala kung paano maging mabuting lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. No? Alam naman po natin sa puntong ito, no? As the Word of God shows us, na most likely si Timoteo naman po ay nagpapatuloy talaga. Nagpapatuloy siya sa gawaing iniatas sa kanya, ang gawaing tinanggap niya galing sa Diyos, at ang minana niyang mga gawain galing po kay Apostol Pablo po. No? Nevertheless, si Paul patuloy ang kanyang paalala. No? Yung mga nagpapatuloy, pinapaalalahanan niya. Yung mga lumilihis ng landas ay tinutuwid niya. Ganun po talaga ang gawain po ni Apostol Pablo. Bilang mananampalataya din po, no, at bilang ginagawang alagad ang ibang mga tao. No? Ang kahalagahan po ng pagiging banal at ang patuloy na paglago sa ating pananampalataya. No? Sa pamamagitan po ng mga salitang ito, pinapaalalahanan din tayo na, again, hindi po tayo pwedeng maging kampante. No? Meron pong pagsasanay, meron pong meron pong paglihis, pag-alis sa mga bagay na hindi nagbibigay ng anumang tulong, mga bagay na wala naman talagang kabuluhan kung tutuusin. Dapat iwasan, meron pong mga dapat iwasan, mga dapat layuan, at meron din pong mga dapat gawin, dapat pong idagdag sa atin pong buhay. No? And again, as we've heard, even sa pagtatapos ng taon, atin pong, sa isang banda, atin pong iwan na ang nakaraan. Sa paraan kung saan iwan natin ang anumang bagay, anumang kaisipan, na hindi po magbibigay ng anumang tulong sa atin sa kasalukuyan.
no? Iwan natin yung mga masasama, no? Iwan natin sa paraang wag ito ang maging dahilan para maulit o tayo po ay manatili sa atin pong parehas na kalalagayan. Iwan din natin yung mabuti. Kung yung mga mabubuting bagay na ito ang siyang magiging dahilan para ikaw naman ay maging kampante. Iwan mo rin yun, no? 'Di ba? Kasi proud na proud ka sa mga nangyari, proud na proud ka sa mga ginawa mo to the point na sa pagiging proud mo, wala ka ng ibang nagawa. Hindi naman po yun nakakabuti po sa atin. Iwan po natin sa nakaraan ang nakaraan. Harapin po natin yung mga dapat nating ginagawa ngayon. Harapin po natin yung mga layunin po natin sa hinaharap. No? Magsanay po tayo at ilang mga bagay po ang pwede po nating makita po dito. Letter A, let us make every effort. We should make an effort. No? Alam po natin, naniniwala po tayo na ang Diyos lamang po ang nagbibigay talaga ng kalaguan, ngunit meron po tayong parte. Meron po tayong human responsibility sa bahagi pong ito. It will take effort on our part. Again, nandun na po, built-in na po sa mismong salitang ginamit po, no? Magsanay ka. No? At ang sabi naman po sa 2 Pedro, Kabanata 1, 3-10, sabi po dito, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, at yan po yung salita naman na ginamit po ni Apostol Pedro, sikapin. No? Sikapin. Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Excuse me. Ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Napakaganda po, no? Kung tutusin, kompleto din po yung pong sinasabi po dito ni Apostol Pedro. No? Ang karagdagan na kailangan po natin. No? Nagsimula din po siya sa pinakamahalaga, ang pananampalataya. Pero sabi din po niya, sikapin ninyong idagdag pa. No? At sabi niya sa kalagitnaan po, no, kung nasa inyo, taglay ninyo at pinagpapatuloy ang mga bagay na ito, hindi mawawala ng kabuluhan ang buhay ninyo, ang mga ginagawa ninyo. So it follows na yung kabaliktaran ay totoo. Ganun lang pong kasimple. Kung wala sa inyo, hindi nyo taglay at pinagyayaman ang mga bagay na ito, lumalabas na nawawala ng kabuluhan ng lahat ng inyong ginagawa. Para saan pa? No? Para saan pa ang ating mga tiisin, para saan pa ang ating mga gawain, para saan pa ang ating pagdalo kung wala naman ang mga bagay na ito. No? Yun nga ang sabi po natin kanina, sabi ko po sa atin pong introduction po, no? Ayaw po natin na mawalan ng bisa o mawalan ng saysay ang atin pong buhay, ang atin pong gawain, ang atin pong ministeryo. No? Kaya't pinapaalala po dito ang mga dapat po nating gawin. No? Lahat po tayo ay nagsisimula sa mahina at mababang kalalagayan. Ang mga konsepto at mga ideya patungkol sa pananampalataya, patungkol sa kalaguan, kahit patungkol sa kabanalan, ay sa umpisa napakahirap at napakalayo sa atin pong kaisipan. No? Mahirap naman po talaga ito. Yun po yung unang leksyon na dapat pong matutunan natin.
No, marami sa atin dapat alam na ito kasi nalagpasan na po natin ang mga bagay na ito. Mahirap po 'yan sa simula, no? Gusto ko lang naman ano po bang sabi ng marami sa atin? Gusto ko lang naman maligtas eh. Gusto ko lang naman pumunta ng langit eh, parang biglang ang dami naman ito. Biglang kailangan pag-aralan yung justification, biglang kailangan redemption, ano ba 'yan? Gusto ko lang naman maligtas. Paano ba kung hindi mapupunta ng impyerno? Yun lang ang gusto kong malaman. 'Di ba? At simple lang naman din talaga ang sagot, manampalataya ka kay Kristo, no? Pero kailangan mong ibigay yung totoong definisyon ng pananampalataya. Ano ito? Anong itsura nito? Anong ibig sabihin nito? Anong bunga nito? At doon na po, kung tutuusin doon po lahat, 'di ba? Doon naman po talaga lahat mag-uugat. Doon din magmumula yung pagsunod. Doon din doon din magmumula yung sangay ng pagtitiwala, pag-asa at marami pang iba. Totoo, marami po sa atin lumapit dahil meron lamang po tayong gustong marating. Meron lang tayong tanong na gustong masagot. Pero kaya mahirap naman talaga sa simula. No? Mahirap, pero wala pong ibang paraan para po tayo po ay lumago. No? Wala naman po ibang proseso kundi ang patuloy na pagpupursige, patuloy na pag-aaral, patuloy na pagkilala, patuloy na paglalim sa mga bagay na ito. No? Wala pong marunong na agad sa atin. No? Just like wala pong Christian since birth. Baka mayroon pa rin pong gumagamit po sa inyo na, Kristiyano na po ako simula nung pinanganak ako. Wala pong ganon. No? Ang pagiging mananampalataya ay kaakibat po ng isang maliwanag at malinaw na desisyon sa buhay mo. No? Wala pong nagmamana ng ganoon pong kondisyon o kalagayan. Hindi po yun totoo. Wala pong basehan po yun kahit po sa Biblia. No? No one is an expert immediately. No one is mature right away. No? Lahat tayo nagsisimula ng pare-parehas kung tutuusin sa atin pong pananampalataya. Tayo po ay mga makasalanang tao na meron pong makamundo at mga makalaman ng mga pagnanasa patungo sa kapahamakan. Nagbago ang lahat nung tayo ay maging mananampalataya. Katulad ng maraming bagay sa buhay, sa simula ang pinakamahirap. Pero kung ikaw ay magtitiis, kung ikaw ay magtsatsaga, ikaw man ay mararating mo ang kalaguang espiritual sa pananampalataya. Mararating mo ang pagiging katulad kay Kristo. With a proper diet of the Word of God, with a proper exercise of your faith, no? With effort and consistency, what was once difficult becomes second nature. Hindi siya tumatagal po sa ganun lamang. Kung ikaw ay tumatagal sa iyong pananampalataya, bagkus mahirap pa rin o para bang walang nagbabago sa iyong kondisyon o kalagayang espiritual, yun na nga po yung indikasyon na meron pong problema. Meron pong nangyayari na hindi dapat mangyari o meron pong hindi na nangyayari na dapat palang nangyayari. No? Because again, hindi man po sabay-sabay ang atin pong timing or ang atin pong pacing. One thing is certain or clear, dapat po umaabante ang lahat. No? That's why there needs to be an effort. No? Why this effort? Because of the sinful nature that is in us, because of the influence of the world around us. Sabi po sa Galatia, alam po natin ito, yung struggle po ng laman sa espiritu. No? Sabi po sa chapter 5, verse 16 to 17, sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Naalala natin, similarly, may ganyan pong sinabi si Apostol Pablo sa aklat po ng Roma, Kabanatang 7, hindi ko na po sinulat, Iba, sabi niya, ginagawa ko yung ayokong gawin, no? At hindi ko naman talaga magawa yung gusto kong gawin. That struggle exists and is very strong sa atin po, lalo na sa simula.
no? Alam natin sa ating puso, sa ating isip, yung mga bagay na dapat nating ginagawa, pero matindi at malakas po ang impluwensya ng mundo at ang tukso galing po sa atin pong mga laman. No? Kaya dapat po nating pag-effortan ang mga bagay na ito. Kung hahayaan mo lang, yun lang naman po yung kabaligtaran. Kung wala kang gagawin, ano po mangyari? Wala pong mangyayari. Gusto mong may magbago, gusto mong may mangyari, kailangan kang may gawin. No? Kailangan mong lumapit sa Diyos. Kailangan mong manalangin sa Kanya. Kailangan mong basahin ang Kanyang salita. Unawain ito. Higit sa lahat, sundin ito, gawin ito. No? Lagi pong merong effort sa atin pong mga ginagawa. No? Again, effort po sa atin. No? Para sa atin, maaaring hindi na po natin to nabibigyan ng karampatang pansin, hindi na po natin to binibigyan ng, alam mo yan, ng marami pang kwentuhan o usapin. Pero ang dumalo sa gawain ay effort. Ang gumising ng maaga ay effort. No? Iba sa atin gumigising alas 5, alas 4, minsan nga pag may mahalagang okasyon, alas 3 ng madaling araw. And hindi yun lingid sa kaalaman po ng atin pong Panginoon. No? Bakit? Kasi kilala natin ang ating sarili. Alam natin ang mga dapat nating gawin. No? We need to make an effort, making every effort. No? Karugtong po nito, letter B, is building the right habits. No? Ang sumunod naman po dito ay ang kahalagahan po ng pagiging consistent. No? Kasi madali lang pong gawin ang isang bagay kung minsanan mo lang gagawin ito. No? At kung mabuti at maganda ang atin pong ginagawa, ngunit minsan lang naman natin magagawa, parang kung totoo, nawawalan din po ito ng bisa. No? Huwag tayong masapatan, na sabihin o isipin na nakakasunod naman tayo sa Diyos, pero meron pong ratio. No? 80% of the time. No? 80-20 yung hatian. No? Nakakasunod naman ako sa Diyos 80-20. 70-30. No? 50-50? Huwag naman po sana. No? Kahit 90-10 pa po yan, hindi pa rin po siya ang atin pong hinahangad. No? Katulad patungkol sa pananampalataya na kailangan na 100% ito. It's all or nothing when we talk about faith. So should our effort in godliness and holiness. It's all or nothing. No? Kasi pag ibinaba po natin yung pamantayan ng atin pong ginagawang effort, babagsak po ito ng babagsak sa sa isang kaisipan ng narinig na nating lahat, naranasan na po nating lahat, yung kaisipan ng pwede na. Pagka kasi pumasok na po sa atin pong usapin at kaisipan yung pwede na, no? Hindi po yan humihinto Lagi po yung bumababa ng bumababa. No? Pwede na to, okay na yan. No? At ang paborito ko po sa lahat, buti nga No? 'Di ba? Pwede bang malate sa gawain? Ang babaw po nito. Attendance, ang babaw. Tardiness, ang babaw po nito. Pero dapat bang malate sa gawain? Hindi. Kung dapat ang tanong, hindi talaga. Hindi pwede, wala. No? Ang laging magiging asterisk lang po doon, is any unforeseen circumstances or emergencies. Marami sa atin nakaranasan yan. Minsan papunta na ng church, doon pa nagka-aberya. No? Pero ang punto, kung wala yung aberya, maaga siya. Ayun yung punto. Hindi yung late na siya, tsaka nagka-aberya. Kaya mas late siya lalo. Hindi po. 'Di ba? Pero pag sinabi mong, pwede bang malate? Ganun talaga minsan. Hindi naman maiiwasan yun Pwede na. No? Pwede na yan. No? Pwede nang malate, pwedeng kahit wala sa morning devotion,
Pwedeng, pwedeng kahit magsisimula na, pwedeng kahit nagsimula na, palayo ng palayo po yung pabaluktot ng pabaluktot yung standard. Hanggang sa darating nga po doon sa sinabi kong paborito ko, buti nga. Ano po yung buti nga? Buti nga naka-attend Buti nga nandito ako Yeah? Pwede naman akong hindi na lang pumunta, buti nga. At least late lang ako, pero nandito naman ako. Diba? Instead of being remorseful, instead of being, alam mo yon, sayang, hindi, mali yun hindi. Ang mararamdaman mo pa ay, para bang proud ka pa. Na ipagmamalaki mo pa na, ay buti nga, nagawa ko tong bagay na to. No? Hindi po. Kapag tayo ay inatake o pinasok ng kaisipan ng pwede na, no? Ang dulo nito ay mas malubha pa kaysa nung sa una nating kalalagayan. Ang sama po ng ganitong kaisipan, no? Ng ganitong mentality po. No? Marami po tayong mga, sabihin na natin, gamitin ko yung salitang bagahe. Marami tayong mga bagahe sa ating dati pong buhay. No? Hindi naman po yan lahat nabubura instantly. Diba? Mga bagahe like ways of thinking, perspective, attitudes, no? And of course, yung sa puntong ito, mga habits. Yan po yung mga baggage po natin, no? At hindi po yan imposibleng mabago dahil kaya yang baguhin ng Diyos. Yun ay kung gagawin mo, kung susunod ka sa Kanya, no? Kung susundan natin yung Kanyang sinasabi at pinapagawa, no? Ngayong tayo ay mga anak na ng Diyos, dapat nating gawin yung nararapat para sa mga anak ng Diyos. No? Bakit may mga mananampalataya nandun sila sa dako ng panganib? No? Bakit sila nanganganib na mahiwalay, na maligaw, na mawala? No? Natagpuan na nila yung liwanag, bakit sila naliligaw pa rin sa dilim? Natagpuan na nila yung katotohanan, bakit sila nanilinlang pa rin ng kasinungalingan at pandaraya ng mundo? Natagpuan na nila ang Diyos, ang landas patungong buhay, pero naliligaw pa rin. No? Dahil hindi sila nagpapatuloy. No? Natagpuan mo na yung katotohanan, magpatuloy ka doon sa katotohanan iyon. No? Naalala ko po yung pong talinhaga na ibinigay ng atin pong Panginoong Hesukristo, pinapahiwatig, pinapaliwanag ang mga bagay na ito. Sa aklat po ng Mateo 13, 18 hanggang 23. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mangasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe, kaagad at masaya niya itong tinanggap. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nanatili, at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. No? Kapag hindi po, lahat sila, pansinin niyo po, ano po yung common thread sa kanila, lahat sila nakarinig ng mensahe. Lahat sila tumanggap po nito. Lahat sila nakaunawa po nito. Ngunit ano po ang nangyari matapos nilang marinig ito? What comes next? No? Sabi ko nga, yung hindi po nakarinig ng mensahe, wala na po dyan, hindi na po natin yung pinag-uusapan. Paano kung hindi ko narinig? Wala na, ano pang pag-asa mo? Diba? Pero para sa mga nakikinig, hindi po pwedeng huminto sa pakikinig lamang. Hindi po pwedeng huminto sa pagtanggap lamang. Hindi po pwedeng huminto sa pagkaalam lamang.
Okay, napakinggan ko na yung mensahe, okay na ako. Hindi po eh. 'Di ba? Kaya may napapahamak, kaya may tumataligod, kaya may naliligaw dahil po sa ano ang nangyayari, ano ang kalagayan ng kanilang puso. Minsan ay dahil sa hindi nakahanda, kaya dumating ang problema, nahiwalay sila. No? Tumanggap ng salita, ngunit mas nahuhumaling sa mundo, kaya malis din sila. No? Kapag wala po ang mga tamang layunin at gawain sa atin pong buhay, may panganib po na hindi po magiging malakas at matatag ang atin pong pananampalataya. What are you doing to strengthen your faith? Kaya nga napakaganda po, di ba, nakaraan ay nagkaroon po tayo ng inventaryo. Saan tayo nagkulang? Saan tayo nagtagumpay? Anong mga natutunan natin? Anong mga dapat nating gawin? Diba? So kung alam na po natin ang mga bagay na ito, meron na pong direksyon agad ang atin pong mga buhay at mga gawain. No? Maging maingat para tayo ay hindi po mapahiwalay sa kalooban ng Panginoon. Sabi po sa Lucas 21:34 hanggang 36, ang katakawan, paglalasing at kabalisan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. No? At panghuli po, letter C, we should be submitting to the Holy Spirit always. No? Gaya nga ng nabanggit po natin, napakalaking bahagi po ng banal na spirito sa atin pong kalaguang espiritual. No? Hindi na po ito bago sa atin dahil para ikaw ay maging mananampalataya. Nangyari na po. Meron na pong nangyaring submission sa buhay mo. Naranasan mo na ang dakong ito. No? Ito ang punto na naunawaan po natin ang ating pagiging makasalanan at ang kaparusahang darating kung bakit natin inasam ang kaligtasan. No? Naligtas tayo nung nagsuko tayo ng buhay kay Jesus. Pero malagi din pinapaalala sa atin, kahit ngayong umaga, na ang pagsuko ng buhay kay Jesus na iyon ay hindi po ang una at huli. Nagsuko ko ng buhay, madalas nating sinasabi, sa araw ng atin pong pagliligtas o sa araw ng atin pong kapanganakang espiritual. Ngunit, hindi po yun ang una at huli dapat. No? Kailangan ng buhay ng mananampalataya ay nagpapatuloy sa pang-araw-araw, bawat pang-oras-oras na pagsuko ng atin pong kalooban sa atin pong Diyos. Binigay ito ni Hesukristo mismo sa kanyang sarili bilang halimbawa para sa atin. No? Nung gabing siya ay magsisimula na ang kanyang pagdaranas ng matinding hirap, ito ang kanyang panalangin. Mateo 26:39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin na ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. No? Nagpatira pa ang Panginoon sa panalangin dahil alam niya ang kanyang daranasing hirap. Ang kabigatan, ang kalungkutan, at ang matinding hinanakit na sa ilang oras na lang ay daranasin na niya. Habang mga alagad patulog-tulog, walang kamalay-malay sa mga mangyayari. No? Pero siya ay naging matagumpay sa pagtatapos ng lahat ng ito dahil sa una pa lang sinabi na niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. No? Sa maraming dako ang atin pong lakbayin patungo sa kalaguang espiritual ay punong-puno ng kahirapan at problema. No? Hindi po yun mahirap isipin o unawain. Mangyayari at mangyayari ang mga dakong ito. Pero patuloy din po tayong babaguhin ng Panginoon upang maging katulad ng wangis ng kanyang anak. Pero hindi lagi itong magiging, sabihin na natin, kaaya-aya ba o kaakit-akit sa pakiramdam. No? Gusto mong hubugin ka ng Diyos? Gusto mong baguhin ka ng Diyos?
marami ka pong kahirapang pagdadaanan. Kasama po talaga yon. It won't be easy. No? May mga bagay na aalisin ng Diyos magmula sa atin. Ilalayo ng Diyos sa atin para sa ating benepisyo. Ayaw natin nun. Komportable tayo sa kung sino tayo at kung ano ang meron sa atin. May mga bagay na hahayaan ng Diyos na maranasan natin para tayo ay mas magtiwala sa Kanya, umasa sa Kanya. No? Hanggat tayo ay lumalaban, pumapalag sa kalooban ng Diyos para sa atin, hindi po tayo lalago. No. Pero kung tayo po ay magsusuko sa Kanya, isusuko natin sa Diyos, sa banal na Espiritu, sa bawat oras, sa bawat dako ng ating buhay, sigurado po darating po ang kalaguan sa atin. There needs to be submission. Hindi po ito mangyayari ng tayo ang nasusunod. Mangyayari lamang po ito kung ang Diyos ang susundin po natin. Ha? Sabi po sa Santiago, Kabanata 4, 5-10, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. No? Sa atin pong kalaguan, kailangan natin itong sadyain. Again, kung hahayaan mo lang, bayaan mo lang, wala pong mangyayari. No? We do not gain it by chance. Hindi po ito tsambahan. No? Dapat maliwanag sa atin ang layunin po natin. No? Kapag maliwanag ang atin pong layunin, magiging maliwanag yung mga dapat po nating gawin. No? At magtutungo ito sa tamang motivation para sa atin. Alam natin yung atin pong layunin at maliwanag din sa atin mga dapat nating gawin para maabot ang layunin na ito. Kaya mahalaga yung paalala din po ni Apostol Pablo, binigay niyang halimbawa mismo ang kanyang sariling gawain at ministeryo sa unang Korinto, Kabanata 9, talatang 24-27. Sabi niya, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupi lang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagtapos kong mangaral sa iba. No? So yun po yung unang bahagi. Sumunod po dito, number 2 is that the opposite applies. Stagnation should be avoided. Stagnation is the opposite of growth. No? Hindi umuurong, hindi umuusog, hindi gumagalaw, nananatili lang kung saan mo siya iniwan. No? Hindi po nagkulang ang salita ng Diyos sa marami nitong mga babala at marami po nitong mga paalala ukol sa atin pong kalaguan. No? Kung ganoon ang katotohanan, malalaman po natin na ang hindi paglago, ang pagiging immature ay hindi lamang po mali. Mas mahalaga ay ito din po ay mapanganib para po sa mananampalataya at para po sa kabuuan din po ng iglesia. No? Kung ikaw po ay hindi po lumalago, hindi ka po nito nilalagay sa isang neutral na kalagayan. Hindi po. Inilalagay ka po nito sa isang negatibong aspeto at kalagayan ng buhay na dapat mo pong alisan, na dapat mo pong takasan, na dapat mo pong iwasan sa lahat ng pagkakataon. No? To not grow is
a big negative. It is very dangerous. At ang katuruan po, ukol po dito ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 5, 11 hanggang 14. Ang sabi naman po dito, marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, ngunit mahirap itong ipaliwanag sa inyo dahil ayaw ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo ngayon dahil matagal na kayo sa pananampalataya, ngunit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi pa ninyo kaya ang matigas na pagkain. Sapagkat ang taong sa gatas na bubuhay ay tulad ng sanggol na hindi alam kung paano mamuhay ng matuwid. Ngunit ang mga taong matigas na pagkain ang kinakain ay tulad ng taong nasa sapat na gulang at sinanay ang isip na alamin kung ano ang mabuti at masama. No? Ilang bagay po dito, 4 na bagay po sa 4 na talata. No, una po, letter A is dullness of hearing. No? Kakulangan, hindi lamang po literal, kundi alam po natin ang dullness of hearing. It's a figure of speech used for slow to understand. Mabagal, umunawa, o siguro sa mas malubha ay hindi nakakaunawa. No? Balikan po natin yung sa talatang 11. No? Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, ngunit mahirap itong ipaliwanag sa inyo dahil ayaw ninyong umunawa. Dito nga, very negative po yung pagkakagamit. Ayaw ninyo. Hindi ginamit ng sumulat ng Hebreo yung hindi kayo makaunawa. Hindi. Ang ginamit niya, ayaw ninyo itong unawain. No? Sa puntong ito, sa sinusulat po ng may akda ng Hebreo o yung sulat para sa mga Hebreo, tinuturuan niya sa mga naunang talata na hindi po natin binasa patungkol kay Kristo at sa pagiging saserdote ni Melkisedek. Pinapahiwatig niya ang mas kahigitan ni Jesus kumpara sa iba. Pero kalagitnaan po nito, habang siya ay nagpapaliwanag, kalagitnaan nito ay ginamit po ng manunulat ang pagkakataon para po suwayin yung kanyang mga tagabasa. Malamang sa malamang ay mga Hudyong Kristiyano, kung bakit nga yung pamagat ng aklat na ito ay liham para sa mga Hebreo. No? At yung pagtutuwid o yung rebuke na binabanggit po ng sumulat ay patungkol sa kanilang kalaguang espiritual. No? Patungkol sa kanilang maturity or kung tutuusin yung kanilang lack of maturity. Dahil sila ay immature, sabi ng sumusulat na tuloy nahihirapan kong ituro sa inyo ang mga bagay na ito dahil ayaw nyo. No? Ayaw ninyong umunawa. No? Yung pinag-uusapan ay mahirap naman talagang unawain, pero ang nagpapaliwanag ay may kapabilidad na ipaliwanag itong mabuti. No? Kaya naman itong ituro may kakayahan yung nagsasalita na ituro ito ng mabuti at ng maayos. Ang problema ngayon ay nandoon sa mga tagapakinig po niya. Kaya din pong unawain ang temang ito kung ito ay bibigyan mo ng mariing pansin. Kayang unawain yung tema, kayang magturo yung nagsasalita, pero yung mga nakikinig ay hindi po capable na unawain ito. No? Yun po yung problema. Things become difficult to understand. You become hard of hearing, figuratively. No? Na para bang nagsha-shut off na lang yung yung utak mo. No? Yun yung malungkot. At yun ay nakikita po nating nangyayari sa marami at malawak na aspeto ng buhay kahit po sa sanlibutan, kahit po sa ating pang-araw-araw po na buhay. 'Di ba? Pag yung tao ayaw matuto, ayaw niya hindi niya kaya kasi alam natin kaya ng lahat ng taong matuto 'Di ba? Pero pag ayaw mo pong matuto, kahit anong paliwanag mo, kahit anong pagsisimplify mo, kahit anong pagpapababaw na gawin mo, wala pong mangyayari. Kasi ayaw niyang matuto No?
pasintabi na po ang lagi ko pong madalas naaalala sa ganitong usapin sabi ko na po pasintabi sa mga matatanda. Pag nagpapaturo po patungkol sa gadget, sa technology, naranasan na to ng lahat ng mga bata. No? Ang hirap naman kasi, paano ba paganahin tong wifi na to? Paano ba paganahin tong TV na to? Ang komplikado, dati isa lang pipindutin mo, tapos na lahat eh. Tanungin mo yung bata, tanungin mo po yung mas nakakabata, komplikado po ba? Paano magpaandar ng TV? Hello, komplikado po ba? Komplikado po bang kumonek sa wifi? Hindi. Hindi, di ba? Pero bakit puro reklamo naririnig ko? Madala. Hindi lahat, hindi ko po nilalahat. Pero bakit ganun, may mga reklamong ganun? Kasi ayaw matuto eh. Again, it's turning off your brain. Pinapatay mo na agad yung utak mo. Parang, hindi, wag mo nang ipaliwanag, gawin mo na lang. Wag mo nang paliwanag sa akin, ayokong mapakinggan, anong paliwanag mo, wala akong pakialam dyan. Gawin mo na lang, basta gawin mo na lang para sa akin. Hindi ka matututo. Kahit anong dali, kahit anong paliwanag, kahit anong gamitan mo ng PowerPoint yan, eto pong gagawin nyo. Step 1, eto. Step 2, ganito. Step 3, ganyan. Wala po, hindi po yan makikinig, hindi po yan papasok kasi ayaw po eh. Ayaw po. No wonder mayroon pa rin pong nasa-scam ngayon. Ano po ang number one na reminder? Bangko, e-wallet, mga anything na meron pong transaction financially. Ano po ang number one reminder? Huwag pong pipindot ng kahit anong link. Hindi po yun komplikado, hindi po yun mahirap unawain. Pero meron pa rin pong nadadaya. Bakit po? Hindi ko alam, tanong nyo sa kanila. Ang sabi, kahit pagaling mismo sa amin, kahit mismo nagpadala sa inyo ay yung bangko ninyo, kahit mismo nagpadala sa inyo empleyado, wag. When you're dull of hearing, it's not that you are unable or you are, kulang ka kasi sa runong o sa galing. No. It's ayaw mo kasing umunawa. Sinasarado mo ang isip mo sa karunungan na maaaring makatulong sa'yo. Wala pong mangyayari. Mahirap magpaliwanag ng isang bagay sa isang taong ayaw pong matuto. Kaya siya mapanganib. No? Una lang po yun. Meron pa pong 3. Letter B, inability to disciple. No? Kakulangan at walang kakayahan. No? At ito naman po ang matatagpuan po natin sa sumunod na talatang 12. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo ngayon dahil matagal na kayo sa pananampalataya, ngunit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi pa ninyo kaya ang matigas na pagkain. No? Mas lalong pinapalalim po yung kaunawaan ng kondisyon ng kanyang mga tagapakinig. Sinasabi niya na sa puntong ito, sa oras na ito, sa panahong ito, dapat kayo'y mga tagapagturo na. No? Hindi po ibig sabihin ng bawat Kristiyano ay nasa opisyal na ministeryo ng pagtuturo. Pero pinapahiwatig ditong isang ideya na nakasaad sa kasulatan na ang bawat isa ay alagad ng Panginoong Hesus at ang bawat isa naman ay ginagawa ding alagad ang bawat ibang tao ipakilala si Jesus at gawing alagad sila ng atin pong Panginoon. Sa ganung paraan, may din nating sabihin, doon po magiging makatotohanan yung salitang, dapat tayong makapagturo sa iba. No? Hindi man tayo lahat guro sa opisyal na kapasidad, meron tayong kakayahan para turuan din ang iba ng mga natutunan din naman natin. Patungkol kay Kristo, patungkol sa kasalanan, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa pag-asang nasa sa atin. Sabi po yan ni Apostol Pedro, hindi po ba? Unang Pedro, Kabanata 3:15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa
na nasa inyo. Hindi man lahat tayo ay guro, pero lahat tayo ay mananampalataya. Kaya nating ituro dapat ang katotohanan ng kanyang salita. No? Etong mga taong ito, etong mga kausap ng sumulat ng Hebreo, no? Hindi lamang sila hindi makapagturo sa iba. Ang sinasabi pa ng sumulat ay sila pa daw dapat ang muling turuan ng mga pangunahing mga aral at prinsipyo patungkol sa kapahayagan ng Diyos. No? Hindi na nga sila makapagturo ng iba, sila mismo ay nagiging para bang tulo sa balde. Ganun po yung pinapahiwatig na larawan. 'Di ba? Pag meron pong butas ang timba o balde o drum, ano pong mangyayari? Kahit anong buhos mo po ng tubig sa kanya, hindi po siya mapupuno. No? Imbis na magamit yung oras ng mga tagapagturo para doon sa mga nangangailangan talagang turuan, sila ngayon ang siyang umaagaw pa ng atensyon dahil sa kanilang kalalagayan. No? Sino bang mga dapat po talagang bigyan ng pansin? Sino pong dapat bigyan ng mariing atensyon? Kung meron lamang po tayong ipra-priority, kumbaga. Lahat naman kailangan pero sino yung priority? Siyempre, ang priority po natin ay ang mga bago sa pananampalataya kasi sila yung literal na mga sanggol sa pananampalataya. Kailangan nila ng atensyon. No? Pero imbis na sa kanila ibigay yung atensyon na nararapat para sa kanila, inaagaw ng mga nagsasanggol-sanggulan. Yun yung problema. Imbis na maibigay yung atensyon sa nangangailangan, nahahati pa po ngayon yung time, yung effort, yung resources na dapat sana ay pumupunta doon sa talagang nangangailangan. No? Kaya dito makikita po natin yung effect niya kahit sa buong iglesia. No? Dinadala nila ang kanilang sarili sa panganib, pero sa masakit at mapait na katotohanan, hinihila din nila ang lahat ng nasa paligid nila pababa. Immaturity not only affects you, yourself, but affects everyone as well. Ano pa po yung isang paborito ko pong halimbawa? Diba? Pag nagsimula ka, ikaw ay fina-follow up. Okay po yun. Tama po yun. Dapat po nating gawin yun. Katagalan, no? Katagalan, pag ikaw ay lumago, no? Tamaan po yung dapat tamaan po nito, ha? Pag katagalan, hindi ko po mabigyan ng oras po, no? Hindi ko po masasabi po yun, eh. Iba-iba po ang pacing po natin, eh. Pero katagalan, darating ka sa punto na katagalan, hindi mo na kailangan i-follow up. Hindi ka na kailangan i-follow up. Kasi alam mo na nasanay ka na. You've built the right habits, you've grown spiritually, you've grown into maturity. Ikaw na mismo ang tatanggi, sasabihin mo, kapatid, okay na ako, wag mo na akong follow up. Nakakahiya na rin naman. Medyo matagal na akong dumadalo. Alam ko naman, hindi naman ako mawawala na. Kahit hindi mo ako puntahan, kahit hindi mo ako daanan, darating ako sa gawain. No? Darating ka po doon. At eventually, ano pang mangyayari? Anong dapat mangyari? Yung dating fina-follow up, na hindi na kailangan i-follow up, siya na ngayon na magpa-follow up sa iba. And then, the cycle goes on and forward, nadadagdagan, lumalago ang bawat isa. Pero kung meron pong immature, ano pong nangyayari? Nahahati po, nadi-divide po yung attention, nadi-divide yung time, nadi-divide yung resources. Imbis na i-follow up mo yung bago, kailangan mo pa rin i-follow up yung matagal na. Yung luma na. Yung gurang na. Di po ba? Makapal na po yung balat, makunat na po. Kahit prito mo po, makunat na po yan, hindi na po lulutong po yan. Pero kailangan pa rin kasi the moment na binitawan mo yan, the moment na hindi mo yan dinalaw o pinuntahan, absent, panigurado. Hindi ka
ka makapag-focus ngayon sa mga bago. Hindi ka makapag-focus dun sa talagang sanggol, talagang nangangailangan, talagang mapanganib pa ang kalalagayan, talagang kailangan ingatan at bantayan ang kanilang postura pa. That's the danger. No? Yan yung panganib. Kailangan lumago. Kasi kung hindi, yan po ang mangyayari. Wala pong ibang mangyayari kundi yan. No? And that's just ginamit dito ay pagtuturo, ginamit ng author ng Hebrews ay pagtuturo, ginamit ko pong example ngayon, napakababaw, follow up lang po yun. Paano pa sa ibang mga gawain? Paano pa sa ibang mga bagay? No? Hindi po dapat ganito. No? Pangatlo, letter C, spiritual regression. Sa verse 13 naman po, karugtong nung huling bahagi ng verse 12 po, sapagkat ang taong sa gatas nabubuhay ay tulad ng sanggol na hindi alam kung paano mamuhay ng matuwid. No? Sa kontekstong ito, muli para po makaiwas sa kalituhan, sa kontekstong ito, ang gatas ay ginagamit sa paraang negatibo. Sa ibang konteksto ng Biblia, kailangan mong tignan ng mabuti ang konteksto, kailangan mong alamin kung anong konteksto ng mga larawang ginagamit o mga salitang panglarawan na ginagamit po. Dito, negatibo ang gatas. Kasi ang isang malagong individual ay dapat graduate na po sa pag-inom niya o sa pag-asa niya ng gatas at kailangan siya ay tumuloy sa pagkain ng mga mas matitigas na pagkain. No? Ibig lang pong sabihin, pagkain na nararapat para sa iyong kalalagayan. No? Para sa iyong edad at kondisyon. No? Kung ikaw ay nananatiling immature, hindi ka lumalago, mananatiling ang dieta mo ay gatas lamang na nararapat para sa mga sanggol, para sa mga mahihina pa. Itong mga mananampalatayang ito, pinapahiwatig ng sumulat, ay nakatikim na ng gatas sa dating panahon, nung sila ay mga sanggol pa. At nararapat yun nung panahon na iyon. Narinig na nila ang mga pangunahing aral na dapat mapakinggan ng bawat mananampalataya. Pero hindi na po sila nakaabante. Again, they become stagnant. They are stuck in their condition of immaturity, never moving forward. Hindi nila maranasan ang mga karanasan ng isang lumalago sa pananampalataya. No? Kaya't hindi po nadadagdagan sila ng anumang mabuting bagay. No? Sa kontekstong ito, ang gatas ay lumalabas na masama. Mabuti siya sa nararapat na edad. Pero gaya ng physical na buhay natin dito sa mundo, dito sa lupa, 'di ba? Gagraduate ka rin po diyan one day. No? Sila hindi na po nakausad, hindi na po nila naiwan po 'yon. No? Ang isang dako kung saan pinahiwatig ang kasamaan po ng immaturity, wala na pong iba kundi sa unang Korinto. No? Basahin po natin yung magmula sa kabanatang 3, talatang 1 hanggang 3. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. No? Hindi po dapat ikahiya ng sino mang bagong mananampalataya na hindi mo alam ang lahat ng bagay. No? Lahat po tayo dumadaan sa parehas na proseso. No? Hindi po nakakahiyang maggatas yung baguhan. Hindi po nakakahiyang maggatas yung sanggol. Ang nakakahiya po ay manatiling sanggol, no? Or katulad ng sinasabi po ng sumulat ng Hebreyo ay yun dapat sana ay lumago ka na pero umatras ka pa, naging sanggol ka pa ulit. Because immaturity is regression. No? Kahit ganong kalayo na yung iyong narating, oras na ikaw ay huminto, hindi ka lamang humihinto, ikaw ay aatras talaga. Kaya nga wala pong neutral dito eh. Kung hindi ka umaabante, ikaw ay umaatras. Yun po yung katotohanan. Yun po yung pinapahiwatig po dito. No? Umaatras ka sa iyong progress. No?
At kapag ang Kristiyano po ay paatras, pabalik sa pagiging sanggol, mas malubha pa po yung kanilang kalalagayan kaysa tunay na sanggol. No? Gaya po ng mga kontekstong ibinigay, nakakalimutan nilang lahat ng kanilang natututunan o natutunan na. No? Para bang naglaho ang lahat ng kanilang mga pinanghahawakang aral. No? Sila ay nagiging emotional. Ano po bang sanggol kundi driven by basic emotion? No? Gusto nila lahat ng atensyon, nagiging moody po sila. Hindi sila pwedeng asahan ng iba, kundi sila pa ang umaasa palagi sa iyo. No? Kaya nga hindi po nagkakalayo, kaya hindi din po, talagang sinadya din puro siguro ng Diyos, ihalintulad sila sa mga sanggol o bata. Again, the image is clear, Pag yung bata na maliit ay kumikilos at nagpapakita ng mga kaugalian na pangbata, hindi naman po tayo nagagalit, naiinis o nagiging malupit. Normal lang yun. Yun ang sasabihin natin. Normal lang yan sa bata. Depende sa edad, pero normal lang yan sa bata. Pero yung isang 30 anyos na nagkikilos bata, tatawag na po tayo ng pulis po niyan. Tatawag na po tayo ng tulong, ng hotline po niyan kasi hindi po yun normal. Hindi po ba? Kung ikaw ay sanggol sa pananampalataya, normal ang iyong mga pinagdadaanan. Mahirap umunawa, parang ang daming impormasyon, ang daming kailangan matutunan, ang daming kailangan gawin, komplikado ang maraming bagay. Normal po yun sa umpisa. Pero huwag kang mag-alala kung ikaw ay magpapatuloy, iiwan mo rin niyang kalagayang iyan. Ang nakakatakot ay yung manatili ka sa kalagayang iyan matapos ang mahabang panahon. No? At panghuli po dito, letter D, verse 14, a lack of discernment. No? Kulang sa pagkaunawa, lalo na mismo sa usapin ng mabuti at masama. Sabi po sa 14, ngunit ang mga taong matigas na pagkain ang kinakain ay tulad ng taong nasa sapat na gulang at sinanay ang isip na alamin kung ano ang mabuti at masama. At ito po yung dulo Ito po yung pinakamalubha. No? Kasi tinutukoy ng Hebreo yung kung ano yung ginagawa ng taong nasa sapat na gulang at kinakain yung dapat niyang kainin. Alam niya kung ano ang mabuti at masama. So the opposite applies. Yung hindi mature, yung immature, hindi niya alam ito o nawawala sa kanya ang kaalamang ito. Ang isang taong huminto sa kanyang paglago, malamang, bakit siya huminto sa paglago? Malamang hindi yan nagbabasa ng kanyang salita, hindi yan nananalangin, umiiwas yan sa fellowship, umiiwas yan sa gawain. Akala nila sila'y malago, ngunit hindi naman talaga. Yun pa yung malungkot, Hindi nila nakikilala yung actual nilang kalagayan. Kasi yun yung panlilin lang, di ba? Akala mo okay ka. Akala mo okay ka naman, pero hindi naman pala talaga. No? Paano nyo ngayon malalaman ang mabuti sa masama? Lalo na nga't pinag-aaralan po natin ang panlilinlang na ginagawa ng dyablo ukol dito. No? Paano mo malalaman na ang isang bagay ay hindi naman pala galing sa kalooban ng Diyos? Hindi mo nga inaalam kung ano yung kalooban ng Diyos. No? Most likely, they will depend upon their own wisdom or the wisdom that comes from the world. No? Again, yung bagong mananampalataya na hindi pa po buo yung kanyang discernment, hindi po yun nakakapagtaka. Hindi po yun nakakagulat. They will gain proper discernment in time, in their growth. No? Pero ang matanda na, pero wala pa ring discernment, they suffer nonsense. Wala pong sense yung kanilang suffering. Kasi marami sa kanilang mga tiisin at mga hinagpis ay mga bagay na dapat naman pwedeng iwasan talaga. Pero hindi nila naiwasan kasi hindi nila alam. Wala silang kamalay-malay. A lack of spiritual discernment is deadly. Nakamamatay po ito. Nakamamatay po ito. Dahil pwede tayong mailigaw ng mga maling katuruan at kaisipan at mga filosofiya. Sabi nga po sa Colossus Kabanatang 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Ano po ba ang false teaching kung hindi
maling katuruan na may balot ng espiritual. Hindi po ba? Lahat po ng maling aral, kasi yung maling aral na walang espiritual, hindi po natin yun papansinin o papakinggan. Pero halos lahat ng umiiral na false teaching, yung at least yung popular sa mundo natin ngayon, yung mga false teachings, false teachers, false gospels, all of them sound correct sa unang tingin, sa unang pakinig. Parang mali ba to? Parang tama naman to eh. Diba? Madayang katuruan na hindi naman talaga kay Kristo nagmula. But how would you know? Hindi mo nga alam yung aral ni Kristo. Paano mo maiiwasan? Everything sounds the same to you. Everything sounds good to you. Okay naman to. Wala namang... Bakit natin tatanggihan to? Mabuti naman yung sinasabi ng aral na to. Without even bothering to check, to realize what is good or what is wrong. No? So paalala, kung hindi ka lumalago, kapatid, ikaw ay paatras. Wala pong neutral, wala pong humihinto lang. Lagi yang umaatras. No? At ang dulo po ng pag-atras ay you either turn your back on sound doctrine and believe in false teaching, or you turn your back from the truth of the gospel and abandon your faith. Yun ang mangyayari kung hindi ka magbabantay. No? Para po sa ating pagtatapos, nawa yung mensahe po natin ngayong umaga ay sapat pong paalala sa atin pong kalagayan at kalaguang espiritual. Lalo na ngayon, simula pa lang, huwag tayong magpalinlang, huwag tayong magpadala. No? Huwag po tayong madaig ng mundo, ng sanlibutan, ng mga bagay dito sa lupa. No? Ihanda natin ang ating sarili sa atin pong mga layunin at gawain. Sabi po sa unang Pedro 1:13, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatawin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Di natin alam ang mga kakaharapin po natin sa taong ito. No? Pero the best way we can go forward is to be spiritually prepared. And to be prepared, we have to be growing. We have to grow into maturity. Nandiyan na po yung blueprint, yung guidance na kailangan po natin. Kaya ang kailangan na lang po natin gawin ay sundan po ito. Sundin po natin ang kalooban ng Panginoon. No? Basahin ko po sa panghuli, Hebreo Kabanata 6, 11-12. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Sa Diyos po ang papuri sa umaga pong ito. Purihin po natin siya. Tumayo na po tayong lahat para po sa ating pagtatapos. At tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli ay pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Ikalawang linggo pa lamang ng taon, pero alam namin na ang dami na pong nangyayari sa aming mga buhay. Maring may mga problema at suliranin na kaming hinaharap. Maring may mga alalahanin kami sa mga darating na mga panahon, Panginoon. Pero pinalalahanan nyo kami ngayong umaga sa mga bagay na higit na mas mahalaga. Ang kahandaan namin sa aming pong espiritual na buhay at ang kahalagahan, Panginoon, ng patuloy naming paglago sa amin pong pananampalataya. Patuloy, Panginoong Diyos, na pahalagahan namin ang mga bagay na ito upang hindi mawalan ng bisa o mawalan ng pakinabang ang aming mga gawain at ministeryo. Tulungan niyo kami, O Diyos, hindi namin ito kaya sa aming sarili lamang. Subalit, pangunahan kami ng inyong banal na Espiritu at gawin namin ang aming responsibilidad upang matagpuan niyo kaming tapat at naglilingkod at patuloy na lumalago sa inyo sa bawat araw. Palakasin ninyo kami, Panginoon. Patatagin ninyo ang aming pananampalataya at ihanda nyo kami upang harapin namin anumang mga pagsubok, anumang mga bagay na darating sa amin pong buhay. At kayo, Panginoong Diyos, ang patuloy na maghari sa lahat ng oras, sa lahat ng dako, sa aming mga gawain. At sa inyo, ang pinakamataas na papuri at sa inyo namin binabalik ang lahat ng kalwalatian sa umagang ito. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa,
ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay magbatian sa bawat isa.